Okay. Situation 2. The earth dam shown is held in place by its own weight. The dimensions given are 2 meters, yung A. Yung B ay 14 meters. H2 is 12 meters. And then H1 is 9 meters. The unit weight of the soil is 17 points. So kaya soil yung binigay kasi yung dam na to is earth dam. So soil lang to. Hindi siya concrete. And then sinabi nga pala na itong alpha na to equal dito. So in short, trapezoid yung shape niya na isosceles. No? Isosceles trapezoid. Ibig sabihin equal lang yung length na to at saka itong length na to. Okay? So, mga tanong, mga ano lang, typical na question kapag dams. What is the factor of safety against overturning? What is the factor of safety against sliding? Okay? So, guys, huwag kayong formula-based masyado. Tandaan lang natin ano ba ibig sabihin ng factor of safety. So, pag sinabi natin factor of safety, gusto lang natin malaman kung gaano siya ka-safe. Paano mo masasabi or maka-quantify kung gaano siya ka-safe, no? Ano ba muna yung pinag-uusapan? Pinag-uusapan ay overturning. Overturning. So, gaano siya ka-safe sa pagtumba, no? Na kung saan hindi siya tutumba ng ganyan. Kasi ang normally na mangyayari kasi diyan dahil may tubig dito, ito tumba siya ng tubig. 'Di ba? Ganoon lang naman 'yun eh. So, thinking ahead, no? Without thinking without remembering any formula, pag sabing factor of safety, gusto ko lang ma-quantify kung gaano kalaki yung forces na hindi magpapatumba sa kanya kasi syempre may kokontra dito sa magpapatumba dito. So, gaano mas malaki yung kokontra doon sa pagpapatumba sa kanya compared doon sa moment na magpapatumba sa kanya. Okay? Yun yung idea. So, bali ratio lang siya. Kaya nga ang formula, ratio siya nung writing moment. Tawag nila writing moment, di ba? Writing moment over the overturning moment. And dapat yung factor of safety kasi laging greater than 1 para masabing safe. Okay? So, kasi ang factor of safety na greater than 1, ang ibig sabihin lang nun, yung mas malaki yung writing moment or mas malaki yung moment na hindi magpapatumba sa kanya or magpe-prevent na tumumba siya compared doon sa magpapatumba or magpapa-overturn sa kanya. Okay? Kaya dito sa number 4, our factor of safety is equal to writing moment over overturning moment. No? Or yung minsan tinatawag ko lang yan na ganito. Moment na writing over moment na overturning. Okay? So, I'm telling you this because in the board exam, for sure, no, 100% ito, may makakalimutan kayong formula. 100% yan. I've been there before. May naaral ka before, tapos habang sinusolve mo, may nakalimutan ka. Ang tinuturo ko sa inyo is kung paano alalahanin yung nakalimutan mo. No? Kung paano mo maaalala yung naaral mo naman pero nakalimutan mo, paano mo siya maaalala? So maalala mo lang siya kapag naintindihan mo siya well enough. Okay? And that's why I'm telling you that pag sinabing factor of safety, just use our instinct. Ang idea lang naman ng factor of safety is mini-measure lang natin gaano ka-safe yung yung isang bagay. Sa case na to, yung bagay na yon is yung pagtumba, yung against overturning. So bakit ba siya tutumba? Kasi syempre may tumutulak sa kanya na pa ganun. So yun yung magpapatumba sa kanya. So yun yung tinatawag natin ngayon na overturning moment. So ano yung kukontra nun? Siyempre, yung kukontra sa kanya, siguro yung bigat nito, no? Siyempre, kung mabigat yan, hindi yan basta tutumba dun. Kaya yung bigat nito, meron din siyang moment. So yung tawag natin dun is writing moment. And para masabi natin na safe, dapat yung writing moment mas malaki sa overturning moment. And that's why dapat yung factor of safety dapat greater than 1. So they are all interconnected. But anyway, so let's compute. Let's analyze the forces involved. Siyempre, yung bigat nito. Pero mamaya kasi mag-moment tayo eh. It's better if we would subdivide this first, no? Okay, pero actually ako, hindi ko na to subdivide kasi isosceles trapezoid naman siya. So sigurado ako na yung bigat niya nasa gitna. No, nasa gitna. Pero by default, kunwari lang, hindi siya isosceles, kumbaga iba yung angle na to sa angle na to, then it's gonna be better if you are going to subdivide para mamaya
alam mo kung nasaan yung centroid nitong triangle na to, alam mo kung saan ang centroid nitong rectangle na to, at nitong triangle na to. Kasi doon mag-a-act yung weight. Okay? Pero for this case, dahil sila naman ay equal, edi dahil doon symmetrical siya, so yung centroid niya nasa gitna. So yung weight niya dito dito tama. Ay, pwedeng ganun, no? Kung ayaw nyo mag-subdivide. So siguro subukan natin yon. Total, ang binigay naman dito sa tanong na to ay symmetrical naman, kaya maganda rin, madali lang siya. So, tatawagin ko na lang agad yung buong weight nito na weight ng soil. Okay? Ano bang ibang forces na nag-act sa kanya? So, syempre, meron ditong fluid pressure, hydrostatic force. And maliban doon, dahil naka-incline ito, so meron ditong part nung part ng water na may part ng water na nakapatong sa earth dam. At dahil nakapatong yan, meron niyang bigat na kung saan i, ah, i-apply niya dun sa earth dam. No? So ito naman, W ng water, weight ng water na nakapatong. Okay? And I think that's it. No, wala nang iba. Of course, meron dapat ditong friction force. Okay? Tapos meron din ditong reaction. Kaso mga reactions na to eh. Tapos meron din ditong reaction na normal. So mga reactions na yan eh. So because they are just reactions, they are not part of the well, una ito, dadaan naman kasi 'di ba mag-moment tayo dito sa to eh. So itong reaction na to na dahil sa friction, dadaan naman siya diyan. Kaya pag nag-moment ka, wala ring silbi yan. Tapos ito naman, no? Dahil we are at the verge of overturning, no? So magiging zero yung reaction dito. Remember that in our discussion sa friction, kapag at the verge of overturning na, yung normal reaction dito supposedly is nawawala kasi parang nag-umpisa na siyang umangat, no? Aangat na yung dam natin dito eh. Gaganon na siya. Gaganyan na siya. So, yung normal reaction na yon mapupunta dito actually, mapupunta diyan. Hindi pala mawawala na mapupunta dito. Kaya pag nag-moment ka dito, wala ring moment yung normal reaction dito pati yung friction. Kaya yan na yon. Kaya na yung mga forces. So, kumpitin na lang natin isa-isa. So, unahin ko na yung sa soil. W ng soil ay um, gamma ng soil times yung volume niya. Volume ng soil. No? So, which is 17.3 times yung volume niya. Area muna ng trapezoid. Tapos, di ba, we will assume 1 meter length, no? Sa direction na to. Okay? So that's why times 1 lang yan. So, yung area ng trapezoid ay 1/2 or should I say upper base plus lower base over 2. Okay, times yung height na 12 meters times length na 1 meter. So yan, yun yung weight ng soil. Tapos yung weight naman ng water, so actually sa weight ng water, ito yung height natin. Kaso wala pa tayo nito. So kunin muna natin to. Tawagin kong x. So para makuha yan, magre-ratio proportion tayo. So kukunin ko itong triangle na to. Okay? So, dahil nga isosceles, so ito lalabas 2 meters. Tapos, yung matitira dito ay 14 minus 2, so 12. Tapos, divided by 2, so 6. 6. Ayan. Okay, so this triangle is similar to this triangle. So, by ratio and proportion, let's solve for x. We have x over 9 is equal to 6 over 12. So, x is equal to 4.5. Okay, so therefore, the weight of the water is gamma of water times volume of water. So 9.81 times 1/2 base times height. 'Di ba? Okay, 1/2 base times height.
Times 1, no? Times 1 kasi meron pang 1 meter strip supposedly. Alright, so that is the weight of the water. And lastly, the hydrostatic force, FH. So we can just use here yung gamma water H bar A. Yun na lang gamitin ko ha. So gamma water, yung H bar natin, ang projection kasi nito, ang projection nitong rectangle nito kapag dun ka nakatingin, kapag dito ka nakatingin, no, ang projection niya is rectangle lang. Ganito lang yan. Yan. So rectangle lang yung projection. So ito yung centroid ng rectangle na to. Yan. So ibig sabihin, ito yung H bar. Yan. Which is half lang ng 9. Okay? Tapos yung area nito, area ng projection, that is just 9 times 1 meter. Okay? So half ng 9 yung H bar times 9 times 1. Ayan. So yan yung mga forces natin. So we have 17.3 times 2 plus 14 over 2. Area to ng trapezoid, guys, ha? So we have 1660.8. And then yung para sa water, 198.65. Siguro store natin. Store natin to sa A. Ito, store natin to sa A. Para hindi na paulit-ulit i-type. Ito naman store natin sa B. Tapos yung last, ito. So, gamma, H bar A. So, ito. So, store natin sa C. So, 397.305. Okay, so ready na tayo mag-moment. So, ang magiging writing moment natin is yung moment nung soil, kasi yan yung pagganto eh. At saka yung moment ng water. Okay, yun yung kukontra dun sa overturning moment. So, ito, ang location ito, nasa gitna. Kasi nga symmetrical. Ulitin ko para malinaw na malinaw. Kaya ko na pinagsama to, hindi ko na siya bin-break down sa rectangle, triangle, kasi symmetrical naman siya. So, alam ko kung saan located yung centroid. Kaya lang naman tayo nag-breakdown ng mga areas, ng mga shape na hindi natin kabisado yung centroid. Kasi nga, hindi natin alam kung nasaan yung centroid. And that's why we have to break them down into simpler shapes. Lucky for us in this problem, because of this symmetry, the location of the centroid of the trapezoid will be at the middle, nandito sa gitna. Kaya gitna lang yan itong 14 na to. Okay? So, anyway, itong WS, W ng soil, times ang moment arm nun, as mentioned, half lang nitong 14. So, bali ito. So, 7 meters. Plus, yung weight ng water, ang moment arm naman nun ay ito. Yan. So, ano yan? So, mula dito hanggang dito, 6. Mula dito hanggang dito, 2. Tapos mula dito hanggang dito lang muna. Yan. Ano yan? Okay, so ito kasi hanggang dito, 4.5 to. Ito, 6. So, ibig sabihin, ito ay meron ditong maliit na length na kung 4.5 to, ito 6. So, meron ditong 1.5. Okay, 1.5 yan. So, bali, ulitin ko, mula dito hanggang dito, 6. Mula dito hanggang dito, 2. Mula dito hanggang dito lang, 1.5. Tapos mula dito hanggang dito, ayan na yun, triangle na to di ba? Mula dito hanggang dito, dahil mula sa vertex, that's 2/3 nitong 4.5. Okay, so 6 plus 2 plus 1.5 plus 2/3 ng 4.5. Ayan. That is our writing moment.
Okay? And then our overturning moment is yung FH. Okay? So, saan naman located yung FH mula sa 2? So, bali, ito naman yung kukumputin natin na distance. Which is located na yan sa 1/3. Kasi di ba ang itsura ng pressure diagram ng ng water ay triangular. So, ganito. Okay? And you can also verify that by calculating yung eccentricity nito. Mula dito hanggang dito, yung center of pressure, naalala yun? Yung I over AY bar, no? So, pwede mo rin i-verify. Sa mabe-verify mo lang doon na, ano to, galing sa taas hanggang dito, 2/3 siya. So, mula dito hanggang dito, 1/3 ng 9. Ayan. Okay? So, diretsuhin ko na, factor of safety, di-divide lang natin yan. So, we have, nandito yung weight ng soil, times 7, plus nandito yung weight ng water, times 6 plus 2 plus 1.5 plus 2/3 ng 4.5 over FH, saan ko ba nilagay yan? Sa C times 9 over 3. Ayan, so 11.84. Okay, so that's letter B. Next, if the coefficient of friction is 0.45, find the factor of safety against sliding naman. Against sliding. So, ganun ulit tayo mag-isip ha. Kung may makalimutan ka man, ano yung formula? Ang factor of safety sa sliding is once again, ratio lang yan. Nung pumipigil na force at saka yung divided by yung tumutulak na force. Okay, so ano ba ang tumutulak na force? So actually, ang tumutulak na force is lahat ng forces along X. Okay, ang kukontra lang dito sa lahat ng force na papunta dyan is yung friction dito. So may friction dito sa ilalim. Friction. Okay? So, paano rin kukumpitin yung friction? Di ba ang friction force? So, dapat ganito yan eh. Friction force divided by lahat ng resultant ng force sa X. Okay? So, kasi yung Rx, yun yung resultant, kunwari, ng lahat ng forces na acting horizontally, na tumutulak doon sa, ano natin, sa dam natin. So, yung frictional force, gusto natin i-maximize yan. Kung naalala, yung friction ay mu times n. Diba? So, ano yung n? So, yung n, yung normal force. Yung normal reaction. Bali, ito. Yan yung normal force. And yung normal force ay equal lang yan sa Ry. Ibig sabihin yung lahat ng forces acting along Y. Kaya lumalabas, itong frictional force na to can be replaced by mu times Ry. Kaya ito yung formula na ginagamit. 'Di ba sa analysis ng dams. Okay? So, we're in, yung Ry natin will just be yung weight ng soil plus yung weight ng water. Kasi yun lang naman yung lahat ng forces acting downward eh. Tapos yung Rx natin will be your FH. Kasi yun lang naman yung force acting horizontally. So therefore, yung factor of safety can now be calculated. Diretsuhin ko na. So 0.45 times W ng soil plus W ng water over Rx na FH. So 2.11. Okay, so that's letter A. Lastly, solve for the eccentricity of the resultant force at the base of the dam. So ano ibig sabihin ng eccentricity? Ibig sabihin lang, saan located itong reaction na to? Okay, saan located yung reaction na yan? Okay, so as mentioned, meron kasi dito ang friction na equal lang sa mu Ry. Tapos meron ditong reaction. Normal reaction. Na equal lang sa Rx. Sorry. Ry pala. Ayan. Okay? So, bali ganito. Since resultant nila yan. Okay, so para makuha natin kung nasaan ito located, so pwede tayong mag-moment sa toe para makuha natin saan located itong Ry.
Kasi ito namang frictional force, pag nag-moment ka sa toe, magiging 0 lang naman yan. Di ba? So, para lang malaman saan ito located. So, therefore, taking summation of moment about the toe equal to 0, I'll assume counterclockwise positive. So, we will have FH times 1/3 ng 9. Diba? Negative yan kasi clockwise. Tapos yung weight ng water, ito ulit yung moment arm na to. I-simplify ko na, ito. Yan din yun. Kasi we are taking moment about the same location. So that's 12.5. And then the rotation is counterclockwise. And then yung weight ng soil times 7. And then yung Ry times x bar. So yung Ry times x bar is negative. Ayan. Okay? Where Ry is just W ng soil plus W ng water, di ba? Kasi yun nga yung computation again, nag-summation tayo ng forces. Ito. Okay? So from there, we should be able to solve for x bar. Okay, solve na this x bar. We have negative FH times 9/3 plus weight ng water times 12.5 plus weight ng soil times 7 over Ry. So weight ng soil plus weight ng water. So that gives us 6.95 meters. So doon siya located. So yung tinasabing eccentricity is kung gaano siya kalayo from the centroid of the base. 'Di ba ang base nitong dam? Pag tinignan natin yan sa ilalim, ang itsura niyan ganito. Ito yung 1 meter strip. Ito yung 14. Okay, yung centroid nitong dam na to nasa gitna. Ito yung centroid mo. Okay, pero saan located yung N natin? Dito siya located. Sa layo na, sa X bar, no? Sa layo na to. From this toe. Ito yung toe natin. Okay, so, ibig sabihin, yung eccentricity na tinutukoy, ito yun. Yan yun. Okay, and how do we compute that? Well, dahil nasa gitna nga, so half ng 14 ay 7. So, ibig sabihin, lumalabas yung E natin ay 7 minus X bar. So, that's why lalabas yan 0.05 meters. Okay, so our answer would be letter D. And that's how we solve this problem.